Ang bawat lihim ay parang usok. Kahit gaano mo subukang itago, sa huli ay lalabas at lalabas din ang katotohanan. Narinig ni Victoria ang isang katotohanan na nagpabago sa takbo ng kanyang pagkatao. Siya ay hindi lamang isang babaeng walang alaala, kung hindi ang ina ng kambal na sina Via Marie at Gabriel Ace, at ang dating kabiyak ng lalaki, kasalukuyang sumusubok ng muling makuha ang kanyang puso, si Guillermo. Ngunit sa gitna ng pag-amin, dala rin na nakaraan ng masakit na alaala ng isang ama na pumanaw ng hindi man lang nasilayan ng kanyang anak, habang unti-unting nabubuo ang mga piraso ng puzzle ng buhay ni Victoria. Ang sakit ng kawalan ay umahalo sa kaba ng mga bagong tuklas na impormasyon. Sa pagitan ng pag-asa na muling mabuo ang kanyang pagkatao at ang takot na bakang katotohanan ay matatagpuan niya, ay mas matindi pa sa kanyang iniisip. Handa na ba siyang harapin ang lahat? Samahan niyo ako sa isa na namang yugto ng pagtuklas sa masakit na nakaraan at ang pag-asa para sa isang kinabukasan. Simulan na natin. Victoria POV. Sa buong oras ng pagkain ng dinner, mga boses ng kambal ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Halatang masaya talaga sila sa presensya ko. Kaya naman kahit papano naging panatag din ang kalooban ko. Pagkatapos kumain ng kambal, kaagad na din silang inisikaso ng kanilang mga yayas. Pagkatapos kong kumain, magalang na rin ako nagpaalam sa maglolong Guillermo at Lolo Samuel. Kanina pa walang imik ang dalawa at mukhang may silent war yata na namamagitan sa dalawa. Maraming salamat po sa masarap na hapunan. Busog na po ako. Mauna na po ako sa inyo. Magalang kong wika. Kaagad na nagangat ng tingin si Guillermo at direktang tumitig sa akin sabay ngiti. Sure, good night Victoria. Malumanay ang boses na wika nito. Tumayo naman ako, tuluyan na ako naglakad palabas ng pintuan ng dining room. Guillermo, talaga bang wala siyang maalala? Hindi pa ako tuluyang makalabas ng dining room. Narinig ko na seryosong boses ni Lolo Samuel. Alam kong panugkol sa akin ang naging tanong nito, kaya naman pagkalabas ko ng pintuan ng dining ay muli ako huminto sa paghakbang. Hindi naman nila ako makikita dito sa labas eh. Yes, nagka-amnesia siya dahil sa nangyari noon. Niloko ko ng mga pinsan ko, Lolo. Sagot ko din naman. Sa abuelo nito at sa tono ng boses ito, halatang galit ito, kaya naman kahit na kinakabahan, nagpasya na rin ako magstay dito sa labas ng dining room para pakinggan pa kung anong pinag-uusapan nila. Ni hindi malang naawang mga pinsan ko nang ilayo siya sa akin. Pinaniwala nila ako na namatay si Victoria pagkatapos niyang maipanganak ang kambal. Muling wika ni Guillermo. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Nguyang ko lang din natuluyang napagtanto na totoo nga pala talaga ang sinabi ni Guillermo sa akin. So totoo nga, ako nga pala talagang ina ng kambal. Mga anak ko sila Via Marie at Gabriel Ace. Dr. Leonardo, Dr. Vida, paano niyo nagawa to sa aming mag-iina? Bakit niyo ako tinago sa bahay ang puna na yon? Bakit niyo ako nilayo sa mga anak ko? Huwag mong sisihin ang mga pinsan mo. Siguro naman may malalim silang dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Sagot din naman ni Lolo Samuel. At anong dahilan, Lo? Si Leonardo, alam kong noon pa man, may gusto na siya kay Victoria. Kaya niya ginagawa ito. Gusto niyang makuha sa akin si Victoria. Sagot din naman ni Guillermo. Guillermo, iho, pinaniwala nila ako noon na patay na siya, Lolo. Halos magpakamatay din ako sa sobrang sakit at pagdurusa. Tapos, makikita ko na isang araw na buhay pala sila. Buhay na buhay at pilit na nilalayo nila sa akin. Muling wika ni Guillermo. Hindi ko na namalayan pang naluha na pala ako sa aking mga narinig. Ramdam ko ang pait sa boses ni Guillermo. Totoo ba talaga na nagmamahalan kami noon? Talaga bang may relasyon kami kaya nabuo ang kambal? I love her. Kahit na magulong isipan ko noon. Ginawa kong lahat para lang manatili siya sa tabi ko kahit na feeling ko hindi niya na ako mahal. Dahil sa mga nangyari noon, muling wika ni Guillermo. Wala sa sariling napahawak ako sa aking bibig. Impit ako na pahigpi at sa takot ko na baka marinig nila ako, mula sa lubay dali-dali na ako umakyat sa ikalawang palapag at diretso sa aking silid. Pagdating ko ng silid, hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Sumasakit ang kalooban ko sa mga naririnig ko kanina. Ano ba talagang nangyayari? Bakit kailangan na maranasan namin to? Talaga bang mabait si Guillermo?
Pero mabait din naman sila Dr. Leonardo at Dr. Vida eh. Hindi nila ako pinabayaan noon. Inalagaan nila ako hanggang sa gumaling ako at never ako nakarinig ng kahit na anong masasakit na salita mula sa kanila. God, ano bang nangyayari sa buhay ko? Bakit ako humantong sa ganitong sitwasyon? Sana maalala ko ng lahat para hindi na ako mangangapa pa sa dilim. Sana. Mommy? Pagmulat ng aking mga mata, ang nakangiting mukha ng kambal ang una ko nasilayan. Good morning, Mommy! Nakangingwita ni Gabriel Ace. Napatitig ako sa cute na mukha ng kambal bago ko dahan-dahan na bumangon. Good morning, babies! Teka lang, anong oras na ba? Late na ba akong nagising? Nakangiti kong wika at hindi ko maiwasang magulat nang dumakong paningin ko sa isang taong nakaupo sa couch malapit lang din dito sa kama ko. Walang iba kung hindi si Guillermo. Nakangiting nakatitig sa akin kaya wala sa sariling napayakap ako sa aking sarili. Mommy, flowers for you. Hulaan niyo po kung sinong namitas niyan kanina sa garden. Muling wika ni Via Marie. Kaya naman muling napabaling ang paningin ko dito at doon ko nakita na may hawak itong 3 pirasong yellow sunflower. Sa garden? Bakit? Marami bang flowers sa garden? Nakangiting tanong ko. Opo, pero hulaan niyo po muna kung sinong pumitas nito. Hindi ko alam. Maybe kayong dalawa ni Gabriel Ace? Tanong ko din dito. Sa totoo lang, ngayong umaga feel na feel ko ng pagiging ina ko sa 2 batang ito. Sweet naman kasi talaga eh, saka mababait naman pala talaga. Imagine ang magising sa umaga na paglalambing nilang una kong mararamdaman ay para bang sobrang nakakataba ng puso. Kailan lang nila ako nakilala pero ramdam ko ng pagmamahal nila sa akin bilang ina nila. Wrong po! Si Daddy pong pumitas ito galing sa garden! Masiglang sagot ni Via Marie. Wala sa sariling muling napabaling ang tingin ko kay Guillermo na noon ay pangiti-ngiti din. Unlike sa una naming pagkikita, mailiwalas ng mukha nito ngayon. Sorry, gustuin ko mang red roses ang ibigay sa'yo kaya lang malayo tayo sa syudad at hindi pa rin namumulaklak ang mga roses na tanim ni Manang Dominga. Sunflower pa lang ang meron, nakangiting wika nito. And 3 sunflowers means I love you, sabat naman ni Via Marie. Walang duda, sobrang daldal nga pala talaga ng batang ito. Hindi nauubusan na sasabihin. Ha? Naku, thank you pa rin. Teka lang, aalis na ba tayo? Ang aga nyo naman yata ngayon, nagtatakang wika ko. Tuluyan na akong bumaba ng kama at akmang tutupiin ko na sanang kumot na ginamit ko nang biglang tumayo si Guillermo. Gutom na mga bata, sabay-sabay na tayong kumain ng breakfast, Victoria. Seryosong wika nito. Muli ako napatingin sa 2 bata at bigla ko nakaramdam ng guilt. God, bakit ko ba nakalimutan ang oras? Oo nga pala, bilang ina nila, dapat talaga siguro mag-adjust ako sa paggising sa umaga. Sorry, nahiya kong wika. Maaga naman sana ako magigising sa bahay ampunan pero bakit dito sa Mansion Balboa, tinanghali ako? Dahil ba mas komportableng matulog dito? Dahil ba mas masarap mahiga sa isang malambot na kama? Sorry for what? 6:00 pa lang ng umaga at sadyang makulit lang talaga yung mga anak mo. Ako ang dapat na mag-sorry kasi naistorbo nilang pagtulog mo. Nakangiting wika ni Guillermo sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa pagkagulat. 6:00 pa lang ng umaga? Hindi nga. Nagtatakang wika ko. Naku, ang hirap pala ng walang orasan. Kay laki ng silid na to pero bakit walang orasan? Akala ko talaga tanghali na eh. Yes, by the way, lalabas na muna ako para makapagayos ka na rin. Nakangiting wika nito at pagkatapos noon, naglalakad na ito palabas ng aking silid. Wala sa sariling nasundan ko na lang ng tingin si Guillermo. 6:00 pa lang pala ng umaga pero bakit parang nakaligo na? Ang lalaking yun, isang simpleng kulay puting t-shirt ang suot nito at kupasing maong na shorts na lagpas tuhod. Napakasimpleng kasuotan na aminado ako na mas lalong nagpalutang sa angkin nitong gandang lalaki. Matangkad si Guillermo, may matikas na pangangatawan, moreno ang kulay ng balat at may balbas ito at mahabang buhok na nakatali ng rubber band sa may likod ng ulo nito. Pero kahit na, malakas pa rin ang karisma. Siguro maraming babae nagkakagusto dito sa totoong buhay. Mommy, bihis na po kayo? Natigil lang ako sa kaka-imagine ng itsura ni Guillermo nang muling nagsalita si Via Marie. Muling napabaling ang paningin ko dito at gano'n na lang ang pagtataka ko nang mapansin ko na may hawak na itong isang kulay dilaw na summer dress. Ano yan?
Nagtatakang tanong ko. Dress po, ito po yung isusuot mo, mommy. Sige na po. Nakangiting wika nito. Pero bagay kaya sa akin yan? Nagtatakang tanong ko din. Opo, bagay po. Galing po to sa room ni daddy. Sabi ni daddy sa amin, ito daw ang isuot mo kasi iikot tayo sa Hacienda Balboa. Nakangiting sagot nito. Sabi ng daddy mo, galing sa daddy mo ang dress na ito? Hindi ako makapaniwalang wika. Nakangiti naman itong tumango. Opo, sa room po ni daddy. Marami kang mga gamit doon, mommy. Sobrang dami. Gusto mo po bang pumunta tayo doon para makita mo? Inosenteng tanong sa akin ni Via Marie na mas lalo kong ipinagtaka. Napatitig ako sa dress at doon ko napagtanto na bagong-bago pa ito. May price tag pa kasi eh. Nagpa siya akong maligo na muna bago ko sinuot ang yellow dress na binigay sa akin ng anak ko kanina. Nang tuluyan ko ng maisuot, hindi ako makapaniwala sa akin nakita. Habang nakaharap ako sa salamin, para bang ibang tao na nakikita ko. Hindi na ang dating Victoria na manang kong manamit. Sa nakalipas na 5 taon na pananatili ko sa bahay ampunan, nasanay na akong magsuot ng maluwang na t-shirts at palda. Conservative na pananapit at ngayong suot ko nitong sleeveless dress. Feeling ko tuloy ngayon kulang ang damit ko kahit na hindi naman sana masagwang tingnan. Although lagpas tuhod ang haba pero naiilang pa rin ako. Para kasing kulang ang damit ko eh. Siguro dahil hindi ako sanay sa mga ganitong klaseng pananamit kung saan nakikitang balikat ko at kita din ang binti ko. Ay, pero may choice ba ako? Ito ang gusto ng mga batang isuot ko eh. Kung tatanggihan ko naman, baka magtampo sa akin. Mahina akong bigkas. Naalala ko tuloy ang suot ng mga kasambahay dito sa mansyon. Ang iba sa kanila ay nakaputing bestida na lagpas tuhod din ng may apron. Okay naman. Hindi masagwa kaya okay na rin siguro tong kasuotan ko ngayon. Siguro masasanay din ako sa ganitong klaseng pananamit. Tama, baka feeling ko lang hindi okay, pero kung tutuusin, bagay naman sa akin eh. Ang ganda-ganda ko ngang tignan. Sa naisip kong yon, nakangiti na akong lumabas ng banyo. Medyo basa pang mahaba kong buhok, pero carry na rin. Matutuyo din siguro to mamaya. Wow, mommy! You're so beautiful po! Pagkalabas ko pa lang ng banyo, ang masiglang boses ni Via Marie ang sumalubong sa akin. Katabing ito ang kakambal na si Gabriel Ace kung saan nakasuot din ito ng dilaw na polo at maong na pantalon. Si Via Marie parang baby replica ko. Parehong-pareho kasi kami ng kulay at style ng suot ng dress. Kumbaga twinings kami at nagmukha na talaga kaming mag-ina ngayon. Wow, ang ganda din ng mga kasuotan niyo ah. Teka lang, may lakad ba tayo ngayon? Nagtatakang tanong ko sa mga ito. Sabay namang tumango ang dalawa. Yes po, sabi ni Daddy papasyal niya daw po tayo sa buong hacienda. Nakangiting sagot naman ni Gabriel Ace. Pagkatapos nitong magsalita, hinawakan ako nito sa kamay at hinila na palabas ng silid. Kaagad din naman akong nagpatianod. Ayos naman ang itsura ko eh. Ready na ako. Teka lang, dahan-dahan. Oops, nasa may hagdan tayo. Dahan-dahan lang ang hakbang. Saway ko sa kambal. Paano ba naman kasi nagmamadali silang bumaba? Halos talunin nila ang bawat baitang, samantalang ako mahigpit ang pagkakahawak sa barandilyan ng hagdan habang pababa kami. Feeling ko kasi nalulula ako eh kung bakit ba naman kasi napakataas ng hagdan na ito tapos pa-curve pa. Parang nakakahilo tuloy. Habang pababa kami ng hagdan napakong paningin ko kay Guillermo. Naghihintay to sa amin sa mismong ibaba at kitang-kita ko na nakatitig sa akin ang dalawa nitong mga mata. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. God, bakit ba ganito siya makatitig? Saka kailangan ba talagang terno kaming 4 ng damit? Naka-yellow polo din kasi itong si Guillermo na pinarisan din ng maong na pants. Kagaya sila ng suot ng polo ni Gabriel Ace tapos kaming dalawa naman ni Via Marie, pareho ng dress. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Narinig kong wika ni Guillermo pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin. Mas napagtuunan ko na kasi ng pansin ngayon ay ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ano ba? Bakit sa tuwing nakikita ko siya, palagi na lang kumakabog ang dibdib ko? Ay, siguro dahil hindi pa ako sanay sa presensya ni Guillermo. Kaya siguro ako ganito kung tutuusin. Wala naman akong dapat na ikatakot sa lalaking ito eh. Mabait naman ito at higit sa lahat. Wala naman tong ginagawang masama sa akin. Maayos ang pagtrato nito sa akin kaya wala akong dapat ipag-alala. What do you want guys?
Kakain muna tayo ng breakfast o aalis na tayo? Nakangiting wika ni Guillermo nang tuluyan na kaming nakababa ng hagdan. Naramdaman ko naman na pasimple naman itong hinawakan ng kamay ko pero kaagad na nauna kong naging reaksyon. Pasimple pa rin ako umiwas. Kakain muna, Daddy! Masiglang sagot naman ni Via Marie. Siba? Pangangantsaw naman ni Gabriel A sa kakambal. Daddy, si Gabriel! Nangiinis na naman! Pagsusumbong din naman ni Via Marie. Pero parang hindi yata napapansin ni Guillermo mga nangyayari sa pagitan ng kambal dahil napansin kong sa akin pa rin nakafocus ang paningin nito na para bang wala itong pakialam sa mga anak nito. Yes, mabuti pa nga sigurong kakain na muna tayo bago tayo umalis. Para hindi tayo magutom. Sagot ko din naman. Kaagad at pagkatapos noon pasimple kong hinawakan sa kamay si Via Marie at inakay na to patungo sa dining area. Naramdaman ko naman ang tahimik na pagsunod ni Guillermo sa amin pero hindi na ako nagtangka pang lingunin ito. Baka kasi mas lalo lang akong mailang kapag nakita ko na naman kung saan nakatutok ang paningin nito. Ready na bang lahat? Nakangiting tanong ni Guillermo sa amin. Kakatapos ang namin kumain ng breakfast pero nandito pa rin kami sa dining area. Hindi namin nakasabay kumain ng agahan si Lolo Samuel dahil ayon kay Aling Dominga, nauna na raw itong kumain. Speaking of Aling Dominga, siya yung matandang nagdala ng bag ko kagabi sa kwarto. Habang kumakain kami ng agahan, ilang beses ko rin nahuling matandang nakatitig sa akin. Pero kapag napapatingin naman ako dito, kaagad din naman itong nagiiwas ng tingin. Parang gusto ko tuloy makausap ng masinsinan. Feeling ko kasi, kilala ko nito At gusto ko rin sanang itanong kung anong klaseng buhay ba meron ako bago ako nawala ng alaala. Excited na ako. Narinig kong wika ni Via Marie habang napansin ko naman tumayo na din si Guillermo. Akmang tatayo na din sana ako nang marinig ko na bigla na lang nagsalita si Guillermo. Hintayin niyo ako sa living room. May kukunin lang ako sa kwarto. Wika nito sa akin. Kaagad naman akong tumangot ilang saglit lang sabay-sabay na kaming naglakad palabas ng dining. Diretso kami sa living room at naupo sa malambot na sofa. Habang hinihintay si Guillermo, naging abala ang dalawang bata sa hawak na gadgets. May pinapanood ang mga to kaya hinayaan ko na. Inabala ko na lang sarili kong ilibot ang paningin ko sa buong paligid hanggang sa dumakong paningin ko sa isang larawang nakalagay sa isang picture frame. Hindi ko mapigilan ang mapakunot-no at wala sa sariling. Naglakad pa palapit doon. Picture talaga to at kung hindi ako maaaring magkamali, ako to Pero anong ginagawa ng larawan ko na maayos na nakahang dito mismo sa loob ng living room na para bang ginawang display. Batang-bata pa ako sa nasabing larawan. Nakasuot ako ng kulay pink na gown tapos may crown ako. Para akong prinsesa tingnan kung tutuusin. May genuine na ngiti na kaguhit sa labi at halatang masaya ako dito. Talaga bang matagal mo na akong kilala, Guillermo? Wala sa sariling sambit ko. Titig na titig ako sa nasabing larawan nang maramdaman kong pagdantay ng dalawang kamay sa magkabilaan kong balikat. Napaigtag pa nga ako dahil sa pagkagulat at nang lumingon ako, sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Guillermo Balboa. Bata ka pa dyan, wika nito sa akin. Sa naalala ko, pinasadya ng papa mo ang picture frame na yan nung nag-18th birthday ka, wika nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapakunot noo. Si papa, nasan siya? Wala sa sariling tanong ko dito. Napansin ko na saglitong natigilan, nag-iwas ang tingin sa akin bago nito sinagot ang tanong ko. Patay na siya, mahigit 5 taon na rin siyang patay. Seryoso nitong bigkas habang hindi ito makatingin sa akin. Kaagad naman ako nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib. Kaya hirap palang mawala ng alaala kasakayat na sa tsura ng sarili kong ama hindi ko maalala. May larawan ka ba niyang nakatabi? Nabanggit sa akin ni Dr. Vida na itong Hacienda Balboa ay dating pagmamay-ari ng papa ko. Dati itong Hacienda Robles? Seryosong tanong ko dito. Yes, totoo yan. Dating pagmamay-ari ng papa mong buong hacienda. Kaya lang, nalugi nagkautang-utang sa bangko. At nung nalaman ko yon, ako na rin mismong bumili nito. Seryosong sagot sa akin. Napakalit pala talaga ng mundo nating dalawa. Kaya pala minsan tinatawag mo kong senyorita. Ano-ano nga palang kimatay ni papa? Saka nasaan ang ina ko? Seryosong tanong ko dito. Noon muli akong bumalik dito sa hacienda. Matanda ng papa mo tapos sakitin. Cardiac arrest ang kinamatay niya at ang tungkol naman sa ina mo. Wala akong balita. Never ko siyang nakita kaya inisip ko na lang na baka baby ka pa lang, wala na siya. Mag-isa kang pinalaki ng papa mo, Victoria.
Seryoso dito sagot sa akin. Pakiramdam ko bigla ako nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib. Kakaibang lungkot ang bumalot sa puso ko sa isiping nakakaawa naman pala ang ama ko. Imagine, hindi ko maalala ang mukha nito. Hindi ko rin maalala kung paano nga ba ako nito inalagaan noon bilang isang ama na nag-iisa lang ng pinalaki ako. Alam mo ba kung saan siya nakalibing? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang dalawin. Seryosong tanong ko kay Guillermo habang hindi ko na mapigilan pa ang pangingilid ng luha mula sa aking mga mata. Guillermo, kung talagang mabait kang tao at may pinagsamahan tayo noon, pwede bang dalhin mo ako sa libingan ni Papa? Gusto ko siyang makita, kahit na wala na siya at kahit na hindi ko siya maalala, gusto kong makita ang puntod niya. Tumutulo ng luha ko sa aking mga matang, bigkas ko. Pakiramdam ko ngayon, may malalim na sugat ang biglang nasagi sa puso ko. Kaya naman nakaramdam ako ngayon ng pighati. Okay, sige. Huwag ka nang umiyak, dadaling kita sa kanya. Sasamahan kitang dalawin ng ama mo kung saan siya nakalibing ngayon. Seryosong bigkas ni Guillermo. Sa hindi malamang dahilan, hindi ko na mapigilan ang mapahagulhol ng pag-iyak. Salamat Guillermo, maraming salamat. Ang kabanatang ito ay tunay na tumagos sa ating mga puso. Ramdam natin ang matinding sakit at kalituhan ni Victoria. Ang bigat ng katotohanang siya pala ang ina ng mga batang nagbibigay sa kanya ng saya at ang pait ng balitang pumanaw na ang kanyang ama nang hindi man niya lang ito nagawang maalala. Nakita natin sa yugtong ito ang unti-unting paglambot ng puso ni Victoria kay Guillermo mula sa pagpili ng damit hanggang sa pag-aalok na samahan siyang dalawin ng puntod ng kanyang ama. Ramdam natin ang sinseridad sa bawat kilos ni Guillermo. Pero hindi maikakaila ang tensyon, ang kawalan ng alaala ni Victoria nagsisilbing malaking pader na humahad lang sa kanilang muling pagtatagpo. Sapat na ba ang alaala ni Guillermo para punan ang mga blankong pahina sa isipan ni Victoria? Ang pagbisita sa libingan ng kanyang ama ay magiging isang napakalaking turning point. Magiging susi kaya ito para tuluyang bumalik ang mga alaala ni Victoria. O magbubukas lamang to ng mas malalim na tanong tungkol sa kung ano talagang nangyari sa nakaraan. Ang Hacienda Balboa ay saksi sa mga lihim na unti-unti nang nabubunyag at sigurado ako na marami pa tayong dapat abangan. Ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang pagmamalasakit na ipinapakita ni Guillermo para magtiwala ulit si Victoria? O may tinatago pa rin ng lalaking ito na maaring makasakit muli sa ating bida? I-comment nyo ang inyong mga hula at opinyon. Ako po si Miss Maria at maraming salamat po.